Okay. Kung gusto mo na maging isa kang tunay na alpha male, then G, dapat hustler ka din. Okay? Well, hindi ko naman sinasabi na dapat gumawa ka ng illegal o maging isa kang kriminal o gumawa ka ng hindi tama o manloko ka ng tao. Okay? Hindi yan yung sinasabi ko o tinutukoy ko dito. Kundi ang gusto kong mangyari ay matuto ka na mag-isip out of the box. Okay? Huwag yung gumagaya ka lang palagi sa ginagawa ng iba. Kunyari, sabihin natin, porque empleyado yung karamihan, okay na rin sa'yo na empleyado ka lang. Porque kumikita yung iba sa parisan, magtatayo ka na rin ng parisan. Okay? Kumbaga, gaya-gaya ka lang, sumusunod ka lang. Okay? Kumbaga, nagbe-blend in ka lang palagi sa crowd. Huwag ganun. Okay? Dahil ang isang tunay na alpha male, okay, o ang isang tunay na hustler, ay creative o sabihin nating may tiwala sa mga bagay na iniisip niya o naiisip niyang magaganda. Kasi alam niyo, sa totoo lang, lahat naman halos ng tao ay nakakaisip ng mga brilliant na idea. Ang kinaiba lang ng isang tunay na hustler o isang tunay na alpha male ay kapag ka may naisip siyang brilliant na idea o sabihin nating isang magandang bagay, pinagkakatiwalaan niya ito. Okay? O sabihin nating ginagawa o inuumpisahan niya itong bagay na ito. Parang ako, di ba? Lahat ng mga bagay na ginawa ko dito sa internet, nung sinimulan ko yung Red Pill sa Pilipinas, di ba? Noon, wala pang nagtitiwala sa Red Pill, lahat sila duwag, lahat sila natatakot, iniisip nila na hindi ito magiging successful, iniisip nila na delikado ito, which is actually true, di ba? Pero kahit kailan, hindi ako nakinig sa mga bagay na iyan o hindi ako naniwala sa negatibo at ang pinagkatiwalaan ko lang ay yung mga bagay na nakikita akong positibo o pinapaniwalaan kong positibo. Diba? Ngayon, yung Red Pill, napakalaki na sa Pilipinas, yung community, di ba? Napakarami nang na-impluwensyahan ko, di ba? Yung content ko, kung kanin-kanino nyo na maririnig, di ba? Sa mga unang nakinig sa akin dyan, simula noong 2019, di ba? Alam nyo na karamihan o lahat ng Red Pill na mga content dito sa Pilipinas ay mga naituro ko na o nai-content ko na simula pa noon, 'di ba? Kumbaga sa akin lahat galing 'yan, 'di ba? Pero noon wala ni isang gustong gumawa niyan, 'di ba? Dahil nga natatakot sila o nagdadalawang isip sila na baka hindi tanggapin ng mga Pilipino. Okay? Pero ako hindi ko inisip 'yan. Instead, ang sinunod ko ay yung paniniwala ako sa sarili ko o sa creativity ko at sa vision ko. Okay? Kasi may vision ako. I'm a visionary. Okay? Kumbaga, hindi ko iniisip na kung blue pill mindset lang o blue pill na belief lang ang tinatanggap ng mga Pilipino, then dapat maging blue pill na rin ako. Hindi ako ganon. Okay? Kumbaga, kung ang iniisip ng iba ay mabubuhay tayong lahat sa pagiging empleyado lang o karamihan sa pagiging empleyado lang, ako, hindi ako ganun. Okay? Kumbaga, laging iba ako kung mag-isip. Okay? Kumbaga, ang sabi nga nila, advance kung mag-isip. Okay? Ganun ako, parang robot. Okay? Kasi, hindi ko ugali na, kumbaga, sumunod lang sa herd. Okay? O sa kung ano yung pinapaniwalaan ng iba. I'm a free thinker, okay? Kumbaga, nag-iisip ako palagi, lagi akong gumagamit ng logic ko. Okay, lagi akong gumagamit ng critical thinking ko sa lahat ng oras, okay? Dahil nga hindi ako naniniwala na lahat ng bagay na nalalaman nila ay yun yung tama, okay? And di rin ako naniniwala na alam na nila lahat ng mga bagay na dapat nilang malaman. Kaya palagi akong nag-iisip, okay? Lalo na hindi naman all the time makakausap ako ng isang successful na tao sa buhay ko, 'di ba? So kung walang mag-a-advise sa akin palagi kung anong bagay na dapat kong gawin, then dapat lang na gumagamit ako ng utak ko. Okay? Gaya ng sabi ko kanina, free thinker ako. Okay? Nag-iisip ako palagi out of the box. Okay? Kumbaga, kinukonsider ko nga yung sarili ko na parang robot. Okay? Kumbaga, naka-program yung utak ko eh.
Pinoprogram ko yung utak ko. Hindi sila ang nagpo-program sa akin, hindi yung society, kundi ako. Okay, pinoprogram ko yung utak ko na palaging kalkulahin lahat ng sitwasyon, mag-isip palagi sa lahat ng sitwasyon, okay? Tingnan lahat ng anggulo bago ako magdesisyon. Huwag ako basta maniwala sa sinasabi lang ng iba o ginagawa lang ng iba o paniniwala lang ng iba. Okay, kumbaga, hindi porke sinabi nila na tama yung ganto, dapat tama na rin yun sa akin. Okay? Ginagamit ko palagi ang utak ko. At dapat kayo rin. Kaya kung gusto ninyo maging tunay na alpha male, dapat mag-isip kayo na parang hustler. Ganyan ang mga hustler, 'di ba? Tingnan niyo yung mga hustler, hindi sila makikita sa mga kumpanya, sa mga sabihin nating mga lugar kung saan nagtatrabaho yung mga kampanting empleyado, okay, mga corporate world, okay, walang mga hustler masyado. Yan, totoo lang, wala talaga. Kasi kaya nga sila hustler eh. Kumbaga, nag-iisip sila ng paraan para sa sarili nila, para kumita, para sa sarili nila, gamit yung vision at yung talento o yung creativity nila. Okay? It's either magtatayo ng isang negosyo yan o gagamitin niya yung talento niya para kumita siya. 'Di ba? Parang yung sila yung mga mime, 'di ba? Yung mga mime ba tawag doon? Tama ba ako? Yung mga 'di ba sino yun? Si Green Man, yung Green Soldier, 'di ba? Yung sundalo, yun, 'di ba? Yung komedyante, 'di ba? Ginagamit niya yung talento niya para kumita siya ng pera. Humahasel yun, 'di ba? Samantalang pwede naman siya mag-apply lang ng trabaho, 'di ba? Ikita siya ng 15,000 minimum yata ngayon, ganyan, 'di ba? 15,000 pataas o baka mas mababa pa, pero safe, 'di ba? Pero kung yun naman ang gagawin niya, hanggang dun lang, 'di ba? Pero kung gagamitin niya yung talent niya, which is ginagawa niya ngayon, 'di ba? Hindi lang siya basta sikat, kumikita pa siya na mas malaki. At yun ay dahil nag-isip siya. Well, di ko sinasabing alpha siya, pero meron siyang hustler's mentality. Okay? Kasi ang pagiging alpha, isang trait niyan ay yung pagiging hustler mo nga. Okay, napapahasla ako eh. Okay? Dahil nasanay akong tawaging hustler yan eh. Okay? Kasi yan lagi yan naririnig ko nung bata ako. Pero ang tamang pronunciation yan is hustler. Okay? Kasi slang term na lang yan eh. Sa Amerika o sa West, yung hustler. Sinasilent nila yung ER. Kasi ganyan kung i-pronounce yan ng mga nasa ibang bansa. Okay? But anyway, so yun nga. Ganun yung mga hustler, ganun yung mga alpha. Hustler sila. Okay? Pero hindi porki hustler ka, alpha ka na kaagad. Okay? Pero kung gusto mo maging alpha, kailangan hustler ka. Okay? Kailangan nag-iisip ka out of the box. Kailangan free thinker ka. Hindi ka nadadala basta ng herd. Kaya nga ako ay isang wolf. Though tinatawag nila ako na the goat. Di ba? Sino magsasabi na isang katulad ko, balang araw, tatawaging godfather ng red pill sa Pilipinas. Okay? And also at the same time, tatawaging Philippine dating goat. 'Di ba? Greatest of all time. Isipin niyo yung wolf naging goat, 'di ba? Isipin niyo dahil lang 'yun, ginamit ko yung talento ko at naging free thinker ako. O sabihin nating hindi ako basta nagpadala sa paniniwala o ginagawa lang ng iba. Okay? Yan yung bagay na gusto ko matutunan ninyo. Okay? Huwag kayong basta magpaka-secure lang o safety lang. Huwag kayo dun sa kampante lang. O sabihin nating yung komportable lang, kasi tandaan nyo, comfort is a drug, okay? Nakakamatay ang comfort, okay? Nakaka-addict yan, o sabihin natin nakakasira ng buhay ang pagiging komportable masyado, okay? Huwag masyadong abusuhin ang pagiging komportable, o sabihin natin huwag kayong palagi magpapadala sa pagiging komportable, kasi nga pag naging komportable kayo, sigurado hindi na kayo mag-strive for more, okay? Ang pagiging alpha, gaya ng nasabi ko kanina, dapat hustler ka. So kung hustler ka, hahustle ka. Ibig sabihin, pipilitin mo na makalabas ka kung nasa ang mundo ka ngayon, o nasa ang lugar ka ngayon, o anong klaseng estado ng pamumuhay na mayroon ka ngayon. And para mangyari ang bagay na ito, syempre, kailangan, malakas ang loob mo, matapang ka, may tiwala ka sa sarili mo, di ba? O sabihin natin, hindi ka nakikinig sa sasabihin ng iba, o hindi ka basta gagaya sa iniisip ng iba. Okay? Kumbaga, red pill ka, 'di ba? Nakalabas ka dun sa paniniwala ng iba. Okay? Kumbaga, hindi ka basta sumusunod nga lang, hindi ka tupa. Okay? Hindi ka sheep.
Okay, kasi ship mga ganyan. Ganyan ang mga ship, 'di ba? Mga kung saan papunta yung iba, doon lang din sila susunod o doon din sila pupunta. Ikaw naman bilang wolf, dahil mautak ka, matalinong hayop ka, 'di ba? Kaya nga ang tiger, ang lion, ang sabihin nating ibang mga mababangis na hayop o mas malaki sa wolf, 'di ba? Ano sila? Na gagawa silang i-train pang circus, 'di ba? Kasi nga mga yan, hindi sila matatalino. Hindi sila kasing talino ng wolf, okay? Pero ang wolf, tandaan nyo, ang wolf, matalino yan. Hindi mo basta maiisahan yan. Dahil ang wolf, nag-iisip yan, okay? Ang wolf, ano yan, strategic yan, okay? Kalkulado niya ng mga galaw niya, okay? Kaya hindi mo sila makikita sa circus. May video na ganyan eh, di ba sa YouTube? Nagkalat yan eh, yung marahil layo ng king, 'di ba? O tiger ang pinakamalaki, 'di ba? Pero wala kang makikitang wolf sa circus, which is actually true. Okay? Kasi ang wolf hindi basta sumusunod 'yan, may utak 'yan. Okay, ang lion pwede mong mauto, okay, pero ang wolf hindi. Matalino ang wolf. Okay? So maging wolf kayo. Okay, maging alpha wolf kayo. Okay? Tapos maging ano kayo, goat kayo ng industriya na papasukin ninyo. Katulad ng ginawa ko. Tingnan niyo ako, 'di ba? Nakatatak na ako sa history, 'di ba? Ang taong nagdala ng red pill sa Pilipinas. Maraming dadating, maraming maiimpluwensyahan ko. Okay, nagagamit ng content ko, 'di ba? Pero I'm proud of it, ha? Hindi ako nag-hate. Okay, I'm proud of it. Okay? Na naimpluwensyahan ko sila. Okay? Pero ang punto ko dito is maraming dadating na bago, pero iba pa rin yung nauna. Baka may dumating pang mas magaling pa sa akin, hindi natin alam eh, 'di ba? Someday, 'di ba? Pero wala nang makakatalo sa nauna. Okay, kumbaga hindi niyo na mapapalitan 'yon. Sabi nga nila, ang pinag-uusapan sa history ay yung mga kings, okay, hindi yung mga soldier. Okay, so be that king kung nasa ang industriya ka man. Okay, dahil in the end of the day, pagtapos na ang lahat, o sabihin natin sa future, lagi nilang babalikan yung history ng industriya eh. Okay, lagi nilang babalikan sino ba yung nag-umpisa, 'di ba? Sino ba yung nagdala? Sino ba yung hari nila noon? Okay, 'di ba? Sino yung ganto? So babalikan at babalikan nila 'yon. Okay, and sa industriya ko o sa mundong ginagalawan ko, ako 'yon. Okay, wala nang iba pa. Okay? Maraming magki-claim, maraming makikiepal, pero alam naman ng tao, alam ng karamihan kung sino talaga. Okay? Kaya nga like ko sinasabi sa inyo, lagi ninyong titingnan yung date ng mga video o papanoorin ninyo yung mga video ko, video ng iba para malaman ninyo who's really telling the truth. Okay? Karamihan sa inyo, napanood nyo ako 2019 pa lang. Okay? Lahat ng video simula self-improvement, dating, seduction, ano pa ba? Leadership, 'di ba? How to find your purpose o purpose video, 'di ba? Lahat 'yan nagawa ko na, okay? Kaya nga madali na para sa mga bago ngayon na magkaroon ng sarili nilang content na kagaya nung sa akin kasi may kopyahan na sila. And hindi ko ipinagyayabang 'yon bilang hate, okay? O sabihin natin dahil minamaliit kasi hindi ganoon. Ang ibig sabihin ko is proud ako sa contribution ko sa community o industriya na ito. Okay? So, yeah, ganun dapat din kayo. Mauna kayo o dapat kayo yung maging pinakamagaling. Or kung di man nyo magawa na mauna o maging pinakamagaling, at least sabihin natin maging successful kayo sa field na tinatakbuhan ninyo. Pero yung pagiging empleyado, kung yan yung goal ninyo o yan yung gusto ninyo habang buhay sa sarili ninyo na magkaroon kayo o maging ganyan lang kayo habang buhay, wag nyo nang tangkain pang isipin na pwede kayong maging hustler o alpha male. Okay? Dahil sa mundo na yan, di mo madedevelop yung leadership skills mo. Kasi nga, lagi kang may amo, lagi kang may boss. Dahil kung sino yung may-ari ng kumpanya, kahit na tumaas pa yung ranggo mo o tumaas pa yung posisyon mo, siya lagi ang boss mo, siya ang alpha mo. Okay? Laging merong isang tao na magsasabi sa'yo kung anong gagawin mo. May magdidikta sa'yo palagi. So, hindi mo magagawang matrain yung sarili mo kung paano talaga maging isang tunay na hustler o alpha male. Okay? Kaya huwag kang matatakot na gamitin yung ano mo, yung talent mo o maging purpose mo ito. Okay? Kasi nga baka hindi mo alam. Yan pala yung hinihintay ng lahat ng tao na umpisahan mo. Okay? O yan pala yung babago ng mundo. O sabihin nating makakatulong para yan para makapag-inspire ka na maraming tao na maging katulad mo. Parang ako, di ba? Dami ng ano sa akin ngayon, na-inspire, gumagaya, 'di ba? Samantalang dati walang gumagawa nito. So kung di ko ginawa 'to, then
wala mag-uumpisa. Okay, kung sabihin natin yung talent mo pala na yan, rare yan. Hindi pala lahat katulad mo, 'di ba? So kung umpisaan mo ngayon yan at makikita nilang successful at makikita nila paano gawin 'yon, 'di ba? Katulad ng ginawa ko, pinakita ko sa kanila ganito ang execution ng Red Pill sa Pilipinas. Okay? Ganito ang gagawin natin para maging successful siya. Okay? So since nakita nila kung paano ko ginawa 'yon, nalaman na nila, pwede pala. So, nagkaroon sila ngayon ng lakas ng loob na gawin yun. O, di ba? So, natulungan ko pa sila. Ganun ka rin dapat. Okay? Gawin mo yung bagay na naiisip mo o kapag ka may naisip kang magandang idea, okay? I-execute mo yan, gawin mo yan. Pero kung basta gawin lang, dapat kalkulado. Magplano ka, tapos maging strategic ka, okay? Tsaka mo umpisahan ito. Okay? Pero wag yung itatapon mo lang yung mga idea na naisip mo na maganda, kasi hindi lahat naiisip yung naiisip mo, kasi baka mamaya yun na nga yung binigay ng Diyos sa'yo na gift o talent o magiging purpose mo sa mundo, kasi dahil sa takot mo o dahil sa kawalan mo ng tiwala sa sarili mo o dahil sa safety o comfort na nararamdaman mo, ang ginawa mo is hindi mo ito inumpisahan o ginawa. Okay? And sa moment na yun, actually, dinadaya mo pati Diyos, dinadaya mo pati ang mga tao sa paligid mo. Kasi kaya nga binigay yan sa'yo para i-share mo sa mga taong makakakita o makakapanood sa iyo. Okay? So, gawin mo yan. Ipagpatuloy mo. Mamaya, ikaw makaka-imbento ng unang, sabihin nating airplanong ditubig, di ba? O sabihin nating coaching ditubig, di natin alam. Di ba? Tandaan nyo, lahat ng mga invention sa mundo, hindi yan magkakatotoo o hindi natin yan mapapakinabangan ngayon kung hindi nilakasan ng loob hindi nilakasan ng loob hindi nagkaroon ng lakas ng loob na ilabas ilabas ng nakaimbento nun yung naimbento niya o yung naisip niya na bagay na iyon. Okay? So wag mo namang kaming dayain. Wag mo kami i-deprive sa mga bagay na matututunan o mapapakinabangan namin sa iyo. Parang katulad ko, kung hindi ko 'to ginawa, edi wala pa ring Red Pill sa Pilipinas, 'di ba? Kung hindi ko ginawa 'to, edi sana hanggang ngayon puro Betamil simp pa rin, hanggang ngayon nagliligawan pa rin. Pero ngayon wala nang ligawan, 'di ba? Ngayon ikinahihiya ng mga Betamil, yung mga simp, 'di ba? Kaya yung mga Betamil simp nagpapaka-alpha na, 'di ba? May masculinity na, 'di ba? So hindi ko kayo dineprive kahit na buhay ko pa yung isinugal ko, kahit na ang laki ng sakripisyo ko, kahit na may mga bagay na alam ko na mawawala sa akin, still minahal ko kayo ng buo. Ibinigay ko kung anong kaya ko ibigay sa inyo, 'di ba? Para pagdating ng araw, wala na ako sa mundo, maalala nyo ko sa mga bagay na naitulong ko sa inyo. Hindi man ito pera, pero at least may isang bagay ako na inumpisahan ng dahil sa lakas ng loob ko. And gusto ko ganun din kayo. Okay? Para pagdating ng araw na wala na kayo sa mundo, malala kayo ng tao na ikaw yung pinakamagaling na ganito, ikaw yung pinakamagaling na ganyan, ikaw yung nag-umpisa ng ganito. Okay? So, yeah. Okay? Ganyan yung maalala nila sa inyo. Okay? At yan yung pagiging hustler, ganyan yung pagiging alpha. Okay? Hindi siya yung basta sabihin nating nakukontento, okay, sa kung ano lang yung mayroon siya o pinapaniwalaan ng iba. Instead, siya mismo ang nag-iisip at gumagawa ng mga bagay para sa karamihan. Siya yung utak ng karamihan. Hindi siya yung nagpapabrainwash ng utak niya sa karamihan. Okay, hindi siya nagbe-blend in. Siya yung nagli-lead. Okay? Siya yung sabihin nating nagki-create ng bagong industriya, bagong opportunities, bagong trabaho, di ba? Parang ako, tinan nyo, balang araw, dadami na ng dadaming Red Pill sa Pilipinas. Okay? Dahil sinimulan ko. Kung hindi ko sinimulan, ilang taon na, wala pa. Di ba? Walang gumagawa nito. Di ba? Ngayon, ang dami nagsasabi, may mga alam na sila, di ba? Dahil, di ba, parang hip-hop. Di ba ganyan din hip-hop sa Pilipinas noon, di ba? Wala pang hip-hop, pero dinala nila yung hip-hop sa Pilipinas. Ngayon, dami ng rapper, di ba? Pero kung wala nag-umpisa, walang mangyayari. Hindi ito mag-uumpisa. So, yeah, kung ano man yung talent na mayroon ka, umpisahan mo yan, okay? Tapos pagkakitaan mo yan para makuha mo lahat ng mga bagay na gusto mo. Pera, magagandang gamit, di ba? Empire, babae, respect, power, di ba? Lahat ng bagay. Para makuha mo yan, kailangan gamitin mo yung utak mo. Okay? Huwag kang magpakulong sa loob ng box. Instead, think out of the box. Okay? Kumbaga, maging creative ka at maniwala ka sa sarili mo. Kasi wala namang ibang maniniwala sa iyo kundi ikaw eh. 'Di ba? Pag di mo ginawa yan, hindi ka naniwala sa sarili mo, wala. Hanggang sa ka na lang, kumbaga sabihin nating panghihinayang ka na lang.
Okay, na sana pala ginawa ko yun. Okay, at masaklap pa niyan, baka mamaya yung naisip mong isang bagay maisip din ng iba, tas gawin niya ng iba, then sa harapan mo mismo makikita mo yung bagay na sana ay ikaw. Okay, kumbaga kukunin ng iba yung bagay na ibinigay sa iyo sana ng Diyos. Okay, instead na ikaw sana yon, naging siya, di ba? So manghihinayang ka, di ba? And huwag ka matatakot sa failure. Kung kalkulado mo lahat ng mga bagay na gagawin mo at inaral mo ito bago mo gawin, walang rason para matakot ka. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Kadalasan kasi yan ang rason kaya hindi itinutuloy ng isang tao yung isang magandang idea. Okay? Kasi nga dahil natatakot siya na mag-fail. Baka hindi mangyari, baka malugi, ganyan, baka hindi ako tangkilikin. So, anong nangyari? Hindi niya tinutuloy. Tandaan nyo, pag hindi mo itinuloy ang isang bagay, doon pa lang talo ka na. Okay? So, kung safety ka dahil safe yung pagiging empleyado dahil may sahod na yun buwan-buwan, then wala ka talaga mararating, hanggang dyan ka lang. Okay? Hindi makukuha yung tunay mong potensyal. Hindi ka magiging alpha male. Okay? Mananatili ka sa ibaba, mananatili kang beta male. Kaya nga beta ang tawag natin dyan. O sabihin natin, kaya nga weak ang tawag natin sa mga beta male. Kasi hindi nila kaya magdesisyon para sa sarili nila. Wala silang tiwala sa sarili nila. Hindi malakas ang loob nila. Okay? Wala silang bayag. Hindi matapang. Okay? Hindi kayang ipaglaban yung bagay na pinapaniwalaan niya. Okay? So, huwag kang matakot sa failure. Natural lang mag-fail. Okay? And pag nag-fail ka, marami kang matututunan katulad ko. Ang dami ko failure in life. And hanggang ngayon, natututo pa rin ako. Actually, hanggang ngayon, nag-fail pa rin ako. And I love it. Actually, before, I was also scared to fail. But now, niyayakap ko na yung failure. May times, maapektuhan ka. Pero wala akong pakialam. Kasi alam ko matututo ka after nun eh. Okay? Naiintindihan, aminin ko, tao pa rin naman kasi ako, di ba? Pero dahil doon sa failure na yun, natututo ako. Dami ko natututunan. Kaya huwag kayo matatakot na mag-fail. And kung sakali man nga mag-fail nga kayo, mag-i-improve ka naman eh. So, technically, hindi ka talaga natalo, di ba? Hindi ka natalo kasi nga, may natutunan ka. And later on, sabihin natin, habang tumatagal yan, yung mga natututunan mo na yan, dahil sa failure na yan, yan pa yung, sabihin nating magpapabuti nga ng buhay mo. Kasi natututo ka. So, yan, journey yan eh. Okay, journey yan. Dadating yung time. Tignan nyo ako, ilang taon na ako dito. Ang dami ko ng failure. Dami na nangyari sa karir ko. Ang dami nang nangyari sa purpose ko. Dami na nangyari sa akin. Nagbago na nagbago, di ba? Nagbago na ako na nagbago. Pati yung mga ginagawa ko, nagbabago rin, di ba? Even me, as a person, nagbabago na rin, di ba? Kasi nga, journey yan eh. Matututo ka kapag sinimulan mo isang bagay na mahal mo o pinapaniwalaan mo. Okay? Kasi paglalaban mo ito. Hindi ka tulad na hindi mo ganun kagusto. Pag empleyado ka lang, later on, mag-quit ka sa trabaho, kaya maglilipat ka na naman sa iba. Okay? Kasi nga hindi mo siya ganun kagusto. Hindi mo naisip na parte yun ng, nung process mo. Parte yun nung, sabihin nating trabaho mo. Okay? Pero kung mahal mo yung ginagawa mo at negosyo mo ito, o sabihin nating purpose mo ito in life, then ipaglalaban mo ito, hahanapan mo palagi ito ng solution. So habang ginagawa mo yun, natututo ka, di ba? Gumagaling kang boss, gumagaling kang tao, gumagaling kang singer, gumagaling kang rapper, gumagaling kang dancer, gumagaling kang businessman, kasi nga gusto mo yung ginagawa mo and mas malaki yung kinikita mo, tapos wala ka pang boss. Okay? So maging free thinker kayo, maging out of the box thinker kayo. Okay? Pagkatiwalaan ninyo yung sarili niyo, gamitin niyo yung talento niyo, and maniwala kayo sa akin, kapag sinunod niyo itong payo ko na ito, malayo ang mararating niyo.